Yan, okay. So, purihin po ang Panginoon at magandang gabing muli sa inyong lahat. At muli, sa patuloy ng ating mga pag-aaral ay tayo po ngayon ay darako sa isang napakahalagang parable, the parable of the prodigal son. Okay, so napakarami po kasi magagandang mga principles na itinuturo ang Biblia. Kung napansin niyo ang title ng aking pong paksa sa gabing ito ay hindi the parable of the prodigal son. Bagamat isa siya sa ating matatalakay sa gabing ito. Kasi sa Luke chapter 15 ay meron pong tatlong parables yan. Meron yung parable ng the lost sheep and the lost coin and the parable of the lost son. Okay, so una, nais ko munang ituwid yung ating maling pagkakaunawa about the prodigal son. Kasi commonly sa naririnig ko, the way they understand yung parable of the prodigal son, akala nila ang ibig sabihin ng prodigal son ay yung anak na napariwara. Hindi po ba? Yun yung common na understanding about the prodigal son. Hindi po ganun yon. Ang ibig sabihin po ng prodigal ay isang tao na nilustay niya yung kanyang kabuhayan. Yung pong ibig sabihin ng prodigal, hindi po yung napariwara yung kanyang buhay. Okay. So, kaya nga po, mas proper, no, yung mamaya tatalakayin natin ikatlong parable, mas appropriate na ang title sa kanya ay The Parable of the Squandering Son. So, yun po yung ano. Okay, so, yung uulitin ko po, no, meron pong tatlong parables ito na ating pag-uusapan ngayong gabi. Pare-parehas po yung kanyang main idea. Kaya nga pinangalanan ko tong lost and found. Kasi merong nawala at natagpuan. Yun po yung common sa tatlong parables na yon. Isa sa mga dapat, bago po tayo magpatuloy sa may parable, ay nais ko lang po muna na ipaunawa na wag po nating ililimit yung salitang God or Yahweh sa God the Father. Common mistake po kasi yun na napapansin ko sa pagkakaunawa ng ibang mga Kristiyano. Akala nila pag sinabing God, si God the Father lang yon. Tatandaan nyo po ang atin pong Diyos ay triune God or tinatawag ating Trinity. Tri-unity. One God and three different and distinct persons. Meron po yung God the Father, meron po yung God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya yung salita pong Yahweh or Lord, hindi lang po yung si God the Father. Si God the Father is Yahweh, si Jesus, the second person of the Trinity is Yahweh, the Holy Spirit is also Yahweh. Okay? So they are in perfect harmony. They are in perfect unity. Meaning, lahat ng mga acts ng triune God ay agreed upon by each persons. Okay? So, walang single act ang triune God na decision lamang ng iisa sa kanila. Kaya nga po sila ay they are in perfect harmony. Okay, so ibig sabihin when the Trinity God acts on judgment or they act on forgiveness or they express yung mercy and compassion, tatlo po sila doon. Okay? Yun po kasi in perfect unity po sila. Wala po silang hindi po sila nagkakahiwa-hiwalay. They are equal in all aspects except saan sila nag-vary doon po sa mga roles na inassume nila para sa redemption. Okay? So kaya merong God meron yung God the Father when it comes to sa redemption, and si God the Father ang initiator, si God the Son yung isinugo para mamatay, para mag-redeem sa atin, and then the Holy Spirit yung kanyang assumed role ay yung sa may sanctification natin at preparation natin sa glory. Okay, wag niyo pong kakalimutan yon. So therefore, pag sinabi natin na the Father is holy, loving, merciful,
wrathful, vengeful, so also the Son and the Spirit. Amen po ba? Kasi doon nagkakaroon ng malaking kalituhan. Akala nila, pag nag-judge lang sa Old Testament, akala nila yung si God the Father lang. Hindi po. Actually, ang kausap talaga nila doon sa Old Testament, si Jesus Christ eh. Kahit yung kausap ni Moses no, sa may burning bush, yung kausap na madalas ng mga ibang mga patriarka natin. Si Jesus po yon sa kanyang pre-incarnate form. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi marami pong mga misguided na preachers na defective ang knowledge nila about God the Father and God the Son. Ang akala nila, itinuturo nila sa kanilang congregation na yung salitang Yahweh ay si God the Father lang yon. At si Jesus hindi siya Yahweh. So isa po yan sa mga error, Kaya kanina pinaunawa ko po sa inyo, silang tatlo po ay Yahweh. Pare-parehas po silang God. Pare-parehas po silang powerful. Pare-parehas po silang merciful. Okay? So ngayon, ang itinuturo kasi ng mga taong ito, ng mga grupong ito, na yung idea nila ng Yahweh or Lord, ang English word po ng Yahweh is Lord. Ngayon, ang idea nila ng Yahweh ay wrathful, vengeful, merciless, ruthless, and unloving. At ito po ay isa sa mga heresy ng grupo na tinatawag na Marcionism. At ang kanilang paliwanag tungkol kay Jesus ay in contrast doon sa God the Father. Na kung si God the Father daw ay unmerciful, si Jesus Christ naman ay merciful. Mag-contrast sila ng karakter. Maling-mali po yon. Hindi lang po yan error, that is heresy. Pag sinabi niyo pong heresy, it is a total departure doon po sa katuruan ng Biblia. Serious error po yun. No? Nakakaligaw na po yun. Ito po ay seryosong heresy because they not only divide the Trinity, but they also branded the Father as evil and Jesus as good. Naalala ko naalala ko yung pastor ng Day by Day na si Ed Lapis. Kilala po yan na pastor dito sa Pilipinas. Ganon the way he explains, kasi napanood ko yung buong video eh. The way he explains yung si Yahweh sa Old Testament ay lumalabas pa nga na parang siya yung demonyo eh. So, that's a serious heresy. Delikado po 'yan, kaya tinuligsa po sa naging viral po yung video niya na 'yon. Tinuligsa siya ng lahat ng mga Christian sa buong Pilipinas. Kasi heresy po 'yon. Hindi lang po siya basta error. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng kaunting idea nitong Marcionism. Ang Marcionism kasi ay ito ay lumabas ng mga AD 144. Sila ay naniniwala na yung God na sumulat ng Old Testament was different from the God who wrote the New Testament. So yan po yung mga error nila. Kaya kinondem po nila si Marcion, yung pinaka advocate nitong maling katuruan nito. Kinondem po ito ng church councils ng unang panahon. Okay, so pero ito pong Marcionism na to, nakasurvive to magpahanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo kanina, si Ed Lapis, isa siya sa mga nabiktima nitong maling katuruan. Maling-mali yung kanyang pagkakilala kay Yahweh o yung si God the Father in the Old Testament. Parang pinagsabong niya si God the Father at si God the Son. Ngayon, tatandaan niyo po mga kapatid, very important, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, kasi ito pong parable na ito ay ipinakita yung kung nabaliktad, contrary doon sa mga prevailing idea na si God the Father ay wrathful, vengeful, unloving, and unmerciful. Dito ipinakita po, ni-reveal ng ating Panginoong Jesus na ang God the Father is so loving, is so merciful. Okay? Kaya kung meron po nagtuturo sa inyo na mga pastors o mga iba pang mga preachers
na gano'n ang idea nila sa God the Father ay malaki pong ano yan, kinakailangan ma-correct po yan. Okay? Kasi actually, isa sa mga purpose ng pagparito ng ating Panginoong Yesus is to reveal sa atin kung sino talaga si God the Father. Okay? Kaya nga, yung salitang Father, kasi nung tinuruan tayong manalangin ng Panginoong Yesus, ay itinuro niya sa atin yung very personal approach sa Diyos. Our Father, thou art in heaven. A very personal prayer, no, na napaka-intimate ng pagkaka-address ng Panginoong Yesus. Kasi walang gumagamit ng ganong term sa panalangin sa hanay ng mga Hudyo. Okay? So, kaya nga, kung makikita ninyo na lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus, yung kanyang mission sa pagparito, wala siyang ginawa ng hindi naka-align sa kalooban ng Ama. For example na lang dito sa John 3:16 na very popular, kitang-kita ninyo dito, no, si God the Father at saka si God the Son. Kung bakit man pumarito si Jesus Christ is not to correct yung error ng Father gaya ng tinuturo nila Ed Lapis. Okay? Si God the Father actually siya'y nagsugo sa anak. Tignan niyo yung verse na ito. For God, si God the Father ito, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Diyan, in a very short caption, ipinakita kung sino yung si God the Father. Okay? For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Kitang-kita natin, mga kapatid, sa passage na to, kung gaano kalaki, kasidhi, yung pag-ibig ng Diyos na talagang isinugo niya yung kanyang kaisa-isang anak para lamang iligtas tayo sa patuloy nating pagbulusok sa impyerno. Si God yon, si God the Father yon. Ipinakita ng verse na ito. Okay. Sa Old Testament ay binigyan din tayo ng maikling idea kung sino si God the Father. Sabi po rito actually ito po ay hango sa Psalms 103. Mali itong verse na ilagay ko, hindi ko na i-edit. Okay, Psalms 103 po ito. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, but rewarded us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He Himself knows our frame. He is mindful that we are but dust. Okay, so yan lang po yung aking pong nais na iparating sa inyo. Sa may parable na to, ay pinakita sa atin yung tatlong important lessons. Una, kung sino talaga si God the Father. Pangalawa, ano ang genuine na katangian ng totoong pagsisisi. Pangatlo, yung serious error or sins ng mga Pariseyo. Okay. So, tignan po natin yung unang verse, no? Actually, itong verse na ito is very important sa interpretation ng tatlong parables. Kaya nagbigay ang Panginoon ng tatlong parable ay dahil dito po sa may verses 1 and 2. Ito po yung pinaka-background ng lahat ng parables. Sabi po rito, now all the tax collectors and the sinners were coming near to Him to listen to Him. So nakita dito sa may tagpong ito,
yung mga makasalanan, yung mga prostitute, yung mga drunkards, yung mga publican, lahat sila, yung mga itinuturing na mga riffraff ng society ay dumadagsa kay Jesus. At doon nagagalit yung mga Pariseyo at saka Saduseyo at Eskriba. Kaya rito tinulugsan nila. Naalala ninyo yung mga previous na discourse ni Christ sa mga Pharisee, di ba? Nung nakita nila na si Jesus ay nakikikain at nakikiinom sa mga makasalanan, pinupula nila yon. Bakit kaya ang tawag nila kay Jesus glutton at saka drunkard kasi nakikiupo sa mga makasalanan, nakikiinom siya. Gaya din dito sa may verse 2. Both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, "This man receives sinners and eats with them." So ayan po yung background para maintindihan po ninyo yung parable na ito. So ano yung problema? Ano yung problema bago po tayo magpatuloy? Kasi pagdating po sa may parable ng lost son, ay makikita ninyo doon yung elder son, yung elder brother. So yung elder brother po doon, nakita niyo po yung kanyang critical spirit. Hindi siya nag-rejoice sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Yun po ay picture ng Pharisees, Sadducees, and Scribes. Okay, sila po yun, yung tinutukoy ng Panginoon. Pinapakita kung ano yung heart nila in total kontra sa puso ng Diyos. Okay, so ang mga Pharisees, ang malaking problema ng mga Pharisees kasi hindi sila aware na sila ay makasalanan din. Hindi sila aware na sila ay lost din. Hindi sila aware na sila ay bulag. Okay? Dahil sa kanilang self-righteousness. Kaya mabigat na kasalanan yan, kapatid. Mabigat na kasalanan ang self-righteousness. Hindi nila alam na sila ay makasalanan, kaya hindi sila nag-resort sa repentance. They don't need repentance. Kaso, ipinapakita ng parable na ito na ang repentance ay ang salvation ay nire-reward lang ng Panginoon sa mga nagsisisi. So since na ang mga self-righteous people like the Pharisees and Scribes, nakikita nila ang sarili nila na matuwid naman sila, gaya ng mga parables na marami tayong na-discuss Yung parable nalala niyo yung parable ng Pharisee na nag-pray sa templo kasama yung tax collector, di ba? Ganon din yung parable of two debtors. Ganon din yung pinagaling ni Jesus ang mga blind. Ganon din yung parable ng laborers in vineyard. So, napakaraming parables na tumutukoy sa espiritu ng mga Pariseyo. Na kinokondem nila yung mga known na sinners sa society, pero hindi nila alam na kasama sila rin na makasalanan. Kaya malala po ito. Kaya nga doon sa isang parable, sa may parable ni Lazarus at saka ng rich man, yung rich man po doon ay yung mga Pharisees po yon. So ipinakita doon ano ang destiny ng mga self-righteous, impyerno. Sila po tatandaan nyo po, ang mga Pharisees, hindi po sila yung mga swindler, hindi sila yung mga nangdudukot o mga kidnapper, hindi sila yung mga magnanakaw, sila po yung mga religious people. Religious people na they don't need Christ, they don't need the salvation offer, they don't believe the gospel, they don't believe in any words that na tinuturo ng Panginoong Yesus kasi ang alam nila nasa tama sila. Ang alam nila ligtas sila. Ang alam nila anak sila ng Diyos. Pero lahat ng iyon is total na delusion. Okay? Tatandaan ninyo, there's no salvation except na manggagaling through faith in Christ by grace. Okay? So, magpunta po tayo sa unang parable. Sabi po ng first parable, the parable of the lost sheep. So he told them this parable saying, "What man among you, if he has 100 sheep, and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home,
He calls together his friend and his neighbor, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." So ano po yung mga principles na nais ng Panginoon na matutunan natin sa may first parable? Una, yung ating Ama ay siya yung naghanap sa atin. At siya yung naghanap, yung initiative na maghanap ay nagmula kay God at hindi sa atin. Hindi tayo ang humanap sa Diyos. Hindi tayo ang lumapit sa Diyos. Okay? I-describe dito sa may parable na to na tayo ay tulad ng tupa na nalubog na, no? Parang dito sa illustration natin, nalubog na siya sa kaputikan, hindi na siya makakahon. Kasi iyan po ang problema ng mga tupa. Kaya ang mga tupa, desperately, they need a shepherd. Kasi pag sila ay nataob, hindi na sila makabalik. Pag sila ay nasok sa tubig, hindi na sila makaahon kasi ang bigat yung wool nila, yung balahibo nila sumisipsip ng tubig, bumibigat yung kailang katawan, hindi na sila makabangon. Kaya pag nahulog sila sa putik, wala na. Kung wala ang shepherd, mamamatay na sila. So ganyan po kadelicate ang mga tupa. They are in need of a shepherd. Ngayon, ipinakita sa may parable dito yung kalalagayan ng isang makasalanan. He has no ability to return to God, to seek God. Ang Diyos ang humanap sa atin. Tatandaan niyo po yung principle na yan. Kasi ngayon, katulad ngayon, lalo na ngayon sa church, practice natin yung prayer of acceptance. Akala natin, minsan yung tao ang nag-accept sa Diyos. Nagkakamali po kayo, ang Diyos ang tumanggap sa atin, kaya tayo tumanggap sa Diyos. Kaya natin natagpuan ang Diyos dahil hinanap niya muna tayo. Ang initiative ay nanggagaling sa Diyos. At iyon yung pinapakita ng parable na to. Okay? Ipinapakita rin dito na yung kagalakan ng God the Father pag natagpuan niya yung kanyang lost son. Tayo yon, no? Nagre-rejoice ang God the Father, pati ang langit, ang mga anghel ay nagre-rejoice pag tayo ay nakapanumbalik sa Kanya. Okay? Ngayon, napansin niyo yung word dito na rejoice with me. So, ang ibig sabihin na iparating ng Panginoon sa atin ganito. Kung ang Diyos ay nagre-rejoice, kung yung mga anghel ay nagre-rejoice, dapat tayo ay makirejoice din. Amen po ba? Mag-share tayo ng delight doon sa kagalakan ng Panginoon. Iyon yung nais ng Panginoon. Hindi yung tulad ng mga Pharisees, hindi sila masaya. Sila lang yung tao na hindi masaya pag may naligtas na isang makasalanan. Okay? Actually, magpahanggang ngayon ang mundo natin ganyan. Pag merong isang tao na napakasama ng kanyang ginawa sa lipunan, and then nalaman nila na nagsisi yun at nagpabaptize, tulad ni Jeffrey Dahmer, naalala niyo yung topic natin noon, yung serial killer, nagsisi, tumanggap sa Panginoon sa loob ng kulungan, umani yun ng batikos sa buong mundo, sa Amerika. Umani ng batikos kasi para sa kanila, ang taong ganon ay doom na, wala ng pag-asa. Kaso hindi ganyan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, kahit na ikaw ay gross sinners, kahit na napakalala, napakagrabe yung ginawa mo katulad ni Jeffrey Dahmer at marami pang iba, ang Diyos ay nagre-rejoice sa langit. Pag say over one person who repents. Tulad po nito, no, yung sa may katuloy ng unang parable. I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Ang Diyos, wala siyang delight sa mga taong matitigas ang puso. Walang delight ang Panginoon sa mga tao na ang feeling niya matuwid siya by himself. Kasi yung mga taong ganon, they will never come to repentance.
Kasi hindi na nakikita ang sarili nila na makasalanan. Okay? Tatandaan po natin, ang panglima na principles na nais ng Diyos na ituro sa atin ay ang salvation ay ino-offer lang ng Panginoon sa mga taong nangangailangan na nito. Ang kapatawaran ng langit ay offered lamang sa mga taong nangangailangan nito. Yung mga taong hindi nangangailangan ng salvation, ng repentance, ay hindi pinapagkalooban ng Diyos ng salvation. Tatandaan niyo po yan. Kasi, bakit ko po ito sinasabi? Kasi merong isang grupo na ang paniniwala nila yung tinatawag na universalism. Ano pong ibig sabihin ng universalism? Na ang tao, ang salvation ay offered sa lahat. Lahat maliligtas. Regardless kung ano mang gawin mo. Regardless kung manalig ka man o hindi kay Christ, maliligtas ka. Kahit na ikaw ay 80 years, kahit ikaw ay Buddhist, kahit ikaw ligtas ka kasi yung salvation, once and for all, inoffer sa lahat. Bagamat may katotohanan na ang salvation ay inoffer sa lahat, pero hindi lahat ng tao tumanggap. Hindi lahat ng tao inaccept nila si Christ. Hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng salvation. Tatandaan niyo po yan. Delikadong doktrina po yung universalism. Okay? So, naniniwala tayo, only those who repent, only those who believe in Christ, sila lang ang maliligtas. Okay? Tandaan niyo po yan. Next, parable. The parable of the lost coin. Excuse me lang po, inom lang po tubig. Okay. The next parable, in verse 8, or what woman, if she has 10 silver coins and loses 1 coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? When she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost. In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over the sinner who repents." Halos the same yung idea sa may first parable na lost sheep. Okay? Ang salvation, na nagre-rejoice ang Diyos pag natagpuan niya yung kanyang nawawalang anak. At yung kagalakan ng langit, ang kagalakan ng Ama, ang kagalakan ng mga angels, pag merong isang nanunumbalik sa Panginoon. Okay. So, here now the third parable, the parable of the lost son. At ito yung pinakamaganda kasi dito ipinakita, no? Hindi lamang yung kagalakan ng God the Father, but also na i-display rito yung signs ng true repentance at yung gravity ng sin, at dito ipinakita rin yung ugly nature ng sin of unbelief ng mga Pharisees. So merong tatlong karakter po rito, no? Yung tatay representing God the Father, yung son representing yung tayo na makasalanan, at yung elder brother na nire-represent yung mga espiritu ng mga Pharisees. Ito po yung verse 11. And he said, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, "Father, give me the share of the estate that falls on me." So he divided his wealth between them. So ibig sabihin, etong anak na to, kinuha niya in advance yung kanyang share sa inheritance. So, alam nyo ba kasi that this is very, this is not normal situation. Kasi normally, ang inheritance ay binibigay sa mga, pag namatay na yung magulang. Di ba? Pero ito, buhay pa yung kanyang magulang, inihingi niya na yung inheritance niya eh. Kaya nga, sa ibang mga preachers, the way they explain it, para bang pinapalabas ng parable na to, yung itong anak na ito,
Gusto niya nang mamatay yung magulang niya para makuha niya na yung kanyang inheritance. So, parang gano'n yung nais na ipakita ng parable na to. Pero dito nakita natin ibinigay ng God, ng tatay. Okay. And then ito na po ang ibig sabihin ng prodigal son. Yan, squandering son. So not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his estate with loose living. Now, when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to impoverish. Okay, so nakita po natin yung actually ipinapakita nito tayo. Tayo sa ating nung ginawa natin ang lahat ng gusto natin, iyan yung nature ng sin eh. Ayaw na natin sa Diyos. Ang gusto na natin, yun yung nature ng sin eh. Yung ayaw mo na kay God sa Diyos, gusto mo na kung ano yung gusto mong gawin, ikaw nang bahala sa buhay mo. Kung pag-aaralan mo ang mga kasalanan ng lahat ng tao sa buong daigdig ganyan, sila na ang nagde-decide sa sarili nila, sila na ang nagde-determine ng kung ano ang tama at kung ano yung mali sa kanila. Okay? Hindi na nila kailangan yung Biblia, hindi nila kailangan si God. Actually, binura pa nga nila si God sa eksena ng buhay eh. Na parang sila na ang may-ari ng katawan nila. Kaya ganun na lang nila kung uminom sila, mag-drug sila, magpa-abort sila, magpa-transform sila ng mga genders nila. Para bang sila na ang may-ari. Talagang dinisregard nila si God. Binura nila sa isipan nila na wala ng Diyos, walang tayo, produkto lang tayong evolution, kaya may body, may choice, parang gano'n, Kaya ngayong iba nagpapatransform ng mukha, nagmumukhang alien sila, pinapakulayan nila yung mga mata nila, tinatatuan pati mata, pati tenga nila, puro butas, parang alien na talaga yung mga mukha ng iba. Grabe sa yung transformation na ginagastusan nila yon. Pinupuno nila ng tato ang mga mukha nila. So, ganun ang ginawa natin sa ating ito yung, ganun exactly, ganun, nilustay natin. Kinuha na natin yung lahat ng karapatan na meron tayo. So, ibig sabihin, kung kinuha mo na lahat ng karapatan mo, meron ka ba bang asahan sa Diyos? Pwede ka pa bang umasta na entitled ka? Gaya ng topic natin last time, ang mga tao feeling entitled. Ang feeling niya, he deserves best in life. Inisquander mo na ang lahat ng bagay. Ginawa mo na nung ikaw nagrebelde sa Panginoon. Lahat ng ganang maibigan mo, ginawa mo na. Kinuha mo na yung share mo sa ganitong parable. Kinuha mo na. Nilustay mo na ang lahat. Inubos mo sa buhay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. We did not honor God sa buhay na ito. Okay? So, ganyan po yung picture natin. Yan pong ibig sabihin ng prodigal. Ngayon, dumating yung famine and then naghirap siya. And then, so he went and hired himself out to one of the citizens of that country. And he sent him into his fields to feed swine. And he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating. And no one was giving anything to him. Grabe, no? Grabe, from dati, yung abundance niya nung nakuha niya yung kanyang inheritance. Adverse, talagang direct contrast yung naging kanyang miserable life. So rito po ipinapakita yung misery ng sinful living. Yan po ang ibig sabihin ng part na ito. Kasi ang wages of sin is death. So ang kasalanan, tatandaan nyo po, ang kasalanan ay nagdadala ng guilt. Yan ang unang-unang darating sa taong nagkasala. Guilt, shame, and misery. Yan po yung mga product ng kasalanan. Okay? So meron siyang immediate consequences. Kasama na dyan yung
ah, yung marami po ito, no? Ang tao ay miserable ang kanyang buhay. Minsan ikinukubli nila ito. Minsan ang mga tao nakatawa, nakangiti, parang okay lang sila. Kung titignan mo yung mga makasalanan, parang life goes on, no? Parang titignan mo sila, parang ang healthy nila, parang walang problema, pero hindi nyo lang alam, kapatid, na kung gaano sila tormented ng kailang kasalanan. They are living in a very miserable life. Nakikita natin yan, no, sa mga tao. Ako, nawi-witness ko yan kasi minsan madalas ako mag-observe, no, sa mga tao sa paligid natin, sa mga trabaho natin. Nakikita natin yung bakit ganun miserable ang buhay nila, pero blinded sila doon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkakasala nila, pero pabigat ng pabigat yung kamay ng Diyos sa buhay nila. Kasi mga kapatid, ano-ano po yung mga nangyayari kapag tayo ay nagkasala sa Panginoon. Tatandaan niyo po, ang kasalanan ay unang-una niyan, we are sinning against God. So yan ang unang-una. Kaya nga ang kasalanan, ang unang-una niyang effect ay yung nagkokos ng guilt, remorse, and misery. Pangalawa, yung sin, it separate us from God. Kaya nga ang tao ay nakakaramdam siya ng isolation at saka spiritual emptiness. Hindi niya mawari ito. Kahit na marami siyang pera, kahit na nagpapakalulong siya sa alak, sa drugs, o sa iba't iba pang mga diversyon ng buhay, meron siyang, common yung maririnig yan may emptiness sa puso ko. Bagamat tumatawa siya, umahalakhak siya, pero yung puso niya ay sakbibi ng emptiness. And actually, alam nyo ba, sa impyerno, yung emptiness and isolation is complete. Total. Okay, so ibig sabihin, itong mga nararanasan natin na effect ng sin, ito na yung mga tinatawag na foretaste of hell. Nararanasan mo na. Tulad ng mga internal conflict, yung meron kang guilt and remorse sa yung sinful living, nakakaramdam ka ng separation, isolation, and emptiness. Tapos, bukod pa doon, meron siya mga destructive na mga consequences. Tulad ng nadadamage ang relationship ninyo mag-asawa, ng inyong pamilya, lalo na especially kung ikaw ay may mga bisyo, tulad ng pakikiapid, pag-iinom, affected ang family mo dyan. Pati yung trust nag-erode, no? At kasama rin dito yung minsan lumalala, nababankrupt ang tao dahil sa kanyang kasalanan, nagkakasakit siya dahil sa kanyang mga bisyo, and sometimes ang mga tao ay nagkakaroon ng mga asunto, no? legal consequences, legal troubles dahil sa kanilang mga sinful living. At ang pinaka-worst na effect ng sin ay yung kamatayan. At ito na po yung total separation sa Panginoon. So, tatandaan nyo po, ang isang taong makasalanan, hindi po yan masaya. Panglabas lang po yung kasayahang nakikita nyo sa kanyang mukha, na parang okay lang siya. Pero ang totoo nun, slaves sila, they were slaves of sin. Kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Kung makikita nyo yung mga LGBT, yung mga addict sa mga drugs, yung mga manginginom, yung mga nalulung na sa sugal, kaawa-awa ang buhay niyan. Akala nyo ba masaya yung mga babiero, yung mga lasenggo? Hindi. Miserable ang buhay niyan. Yan ang totoong kalagayan. At iyon po yung pinapakita dito po sa tagpong ito. Ang kasalanan ay meron siyang consequences. Misery. Dito naman sa next na mga talata, ay makikita natin na itong taong ito, itong prodigal son na ito, ay sabi rito, and he came to his senses. Bumalik daw siya sa kanyang senses. Okay, mamaya pag-uusapan po natin to kasi very crucial po ito sa interpretation. But when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger? I will get up and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight.
I'm no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired men. So, dumating siya sa realization na to. Ngayon, ito ang tanong, ito yung crucial na tanong dito mga kapatid. Ang isang tao ba na makasalanan without the aid of the Holy Spirit, sa tingin nyo, babalik siya sa senses niya para makita niya yung kanyang misery, yung kanyang gravity ng sin at mag-decide siya na bumalik sa Diyos? Sa tingin nyo, ang isang tao na makasalanan ay may kakayanan siya na bumalik sa Diyos by his own? Ayan, very crucial po yan. Tatandaan ninyo, lahat pertaining sa ating kaligtasan is providential. Na i-provide ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay nun. Yung ikaw ay yung ma-realize mo yung gravity ng sin mo, makita mo na mali yung ginawa mo, yung ikaw ay magsisi, yung ikaw ay lumapit sa Diyos, yung ikaw ay sumunod sa kalooban niya, yung maunawaan mong lahat ng kanyang salita, lahat ng iyon ay providential, kaloob ng Diyos, gift of God. Walang galing sa atin. Crucial po ito mga kapatid, Kaya tatandaan niyo po yan. Take note of this. So, ang taong ito, ibig sabihin, ang taong ito ay nakabalik sa senses niya because he was awakened by the grace of God. Ito po yung ito po yung beginning ng converted heart wrought by the Holy Spirit. Tatandaan mo, kapatid, we cannot change even ourselves. Only God can do that. Only God can convert our heart. Ito po, umpisa na to ng conversion Kaya, hindi man nababanggit ang Holy Spirit dito, pero obviously, if you are aware of the work of the Holy Spirit, this is an obvious work of the Holy Spirit. Crucial po yan, mga kapatid. Take note. Okay? So, tatandaan po natin sa may parable na to. Katulad ng parable ng lost sheep, yung parable ng lost coin, sino ang naghanap? Si God. Okay? So, it is God's initiative. Siya yung humanap sa atin. Hindi tayo yung humanap sa Kanya. Kasi we are paralyzed by sin and guilt. Hindi tayo para tayong nahulog na sa putik, hindi na tayo makabangon-bangon, hindi mo na mahila yung katawan mo, palubog ka ng palubog sa apoy ng impyerno. Unless ang Diyos ang nag-take ng initiative at dagitin niya tayo mula sa apoy ng impyerno. Okay? That is very crucial sa interpretation. Pangalawa, aside from God, it is God's initiative to save us. Pangalawa, dapat nyo maunawaan that repentance is a gift of God. Okay? Pangatlo, yung illumination ng mind natin ay trabaho ng banal na espiritu. Yung, alam nyo ba, ang unbeliever, wala silang ka-idea na sa gravity ng kanilang kasalanan. Ang unbeliever nga, ang feeling nila, wala silang kasalanan Pero napansin nyo, ang repentance is a gift. Sa atin, hindi nakakahiya mag-repent. Sila hindi na kaya mag-repent. Why? Kasi nakakahiya. Mabibisto yung kanilang kasalanan. Samantalang tayo, mga kapatid, tignan yung trabaho ng Holy Spirit. Ang mga buhay natin, ang ating buong pagkatao, ang ating buong puso ay lantad na sa Diyos. Wala na tayong tinatago sa Panginoon dahil naintindihan natin sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, alam natin na nababasa ng Diyos ang ating puso't isipan. Kaya wala na tayong itatago. At binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita. Nangako siya sa atin, inassure niya tayo that once we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins. Tatandaan niyo po yan, it is a gift, ang repentance. Pati yung illumination ng ating mind. Katulad dito, ang taong ito, bumalik siya sa kanyang senses. Na-realize niya na sa bahay ng tatay ko, ang daming pagkain, samantalang dito wala, mamamatay na ako sa gutom. Yung mga realization na yan, ay galing sa banal na espiritu. Yung makita mo yung gravity ng kasalanan mo, yung devastation na ginawa ng kasalanan sa may buhay mo, ay ang Diyos lang ang
ignite niyan sa puso ng tao. Kasi ang tao by himself nasa darkness siya. Wala siyang makitang liwanag. Okay? Tignan niyo yung mga tao na gumagawa, for example, isang government officials, naglulustay siya ng pera ng kaban ng gobyerno, and then pag nabisto na siya, doon pa lang siya, aamin kasi sukol na siya Actually, minsan kahit sandamakmak na evidence, ayaw pa rin umamin Yan ang nature ng sinful man. Wala siyang kakayanan ng umamin sa kanyang kasalanan unless na siya ay maborn again, unless na siya ay i-quicken ng banal na espiritu. Ngayon, pang-apat na katangian ng isang genuine repentance ay yung dumarating ang taong nagsisisi sa humility and brokenness of soul. Dahil nakita mo, pinakita ng Holy Spirit yung gravity ng iyong kasalanan, yung laki ng offense mo kay God, at saka yung consequences ng kasalanan, dumarating tayo sa yung tinatawag na state ng alam mo yung helplessness. At nangangailangan ka na ng tulong. At alam mong hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo. You need a Savior. Yan po yung tinatawag na poor in spirit sa may beatitude o yung humility o yung broken and contrite heart na lagi nating napag-uusapan dito. Tatandaan nyo po ang humility and brokenness of soul na nakikita natin sa may parable na ito ay trabaho ng banal na espiritu. Amen? Ihahumble niya tayo. Tuturuan niya tayo magpakababa sa harapan ng Panginoon. Yung aaminin mo ang yung kasalanan, sabi niya nga rito, I am no longer worthy to be called your son. Amen? Dahil alam niya, dahil sa tulong ng Espiritu Santo, dumating siya sa pangunawa. No? Isa ito sa mga trabaho ng Holy Spirit sa repentance. Ang Holy Spirit ay binibigyan tayo ng pangunawa about reality. That because of our rebellious, sinful living, that we have squandered everything we have from God. Nawala ka ng claim. Kaya wag ka nang aasta na para bang feeling entitled ka pa rin that you deserve the best of this in this life. Dito kita mo yung katangian ng repentance. I am no longer worthy to be called your son. Dahil alam niya, sa tulong ng banal na espiritu, ipinakita sa kanya na na-forfeit niya na ang lahat ng kanyang claims dahil sa kanyang rebellion sa Diyos. He lost ang sinful man, tulad natin mga kapatid, na lost na natin ang lahat ng ating entitlement sa buhay na ito nung ginawa natin ang lahat ng ganang maibigan natin, nung binura natin si God sa eksena ng buhay natin. Okay? Ibig sabihin, ang tao na nagkasala, wala na siyang claim sa whatever inheritance na meron pa sa Diyos sapagkat na-lost niya na ito, nilustay niya ito. At iyan ang isang very successful na pinakita ng parable na ito. Kaya nga prodigal we squandered our inheritance. Kinuha na natin at nilustay natin ito sa wasteful living. We have forfeited everything. Tatandaan niyo po yan. Kaya nga, sa repentance, yan ang unang-unang ipapaunawa sa iyo ng Holy Spirit. Yung, Lord, I am not worthy. Napansin niyo, pag nanalangin ang isang taong nakaranas talaga ng salvation, ng trabaho ng Holy Spirit, ang lagi niyang sinasabi, Lord, hindi kami karapat-dapat sa lahat ng pribilehiyong tinatanggap namin sa iyo. Dahil alam natin na na-squander na natin yung ating anumang meron tayo sa buhay na ito. What we truly deserve in this life is death and hell. Destruction. Yan ang ating yan yung talagang deserving natin. Yan na ang totoong worth natin kasi nalustay na natin ang lahat. Okay? So nakita ninyo ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya at hindi lamang yung realization ng trabaho ng Holy Spirit. He will also empower us to act na isa katuparan mo yung trabaho sa loob sa yung kalooban. Kaya rito makikita nyo yung anak bumangon siya nasa ibang bansa siya
Nag-travel siya ng malayo at hanggang sa makarating siya sa kailang bayan. So he got up and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. Wow! Yan ang God the Father. Etong parable na to ay revelation ng puso ng God the Father. Ipinakita ng Panginoong Yesus. Contrary sa mga katuruan ng iba na ang Ama sa Old Testament ay malupit. Hindi po ganun yun. Dito kitang-kita natin ang compassion, yung desire ng Father, yung joy na makapanumbalik ang isang makasalanang tulad natin. Alam nyo ba mga kapatid, nung tayo po ay nagsisi at nanumbalik sa Panginoon, when we embrace the faith, nag-rejoice ang langit, ang mga anghel nagpalakpakan, nagkaroon ng party sa heaven because of one sinner who repents of their sins. Amen? At kitang-kita sa may parable na to, yung kagalakan ng Ama. And sinabi ng anak, in verse 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Kaya nga mga kapatid, iyan po ang secret word ng totoong Kristiyano. Lagi niyang sinasabi yan, magpahanggang ngayon. Katulad, ako po, ganyan po ako nagtuturo eh. Lagi kong binabanggit yan eh, Lord, we are not worthy. Kung bakit man ako nabubuhay ngayon, biro mo, naging pastor pa ako, napakasama ng buhay ko, grabe. Napakasuwail kong magulang, anak. Salbahe ako eh, salbahe akong tao, kung alam ninyo ang pinanggalingan ko. Ang daming kabataan ang na-destroy ang buhay dahil sa akin. Ang gulo. Ang daming damage na ginawa ko nung ako'y makasalanan. And yet, nandito na ako ngayon. Walang sino man sa atin ang worthy. Ang righteousness na meron tayo ngayon, na taglay-taglay natin, ay dahil kay Hesukristo na matuwid. Ibinahagi niya yung righteousness niya sa atin. At kinuha niya ang lahat ng lawlessness natin. Tatandaan niyo po yan. We are not worthy. Kaya, yung kaninang opening verse ni Sister Iya, kinot niya yung Jeremiah 9. Ang sinumang, huwag kayo mag-boast sa inyong kayamanan, huwag kayo mag-boast sa anumang bagay yung meron kayo sa buhay nito, but boast on this, na nakikilala mo ang Ama, na nakikilala mo ang Diyos na mahabagin, that He loves righteousness and justice. Kung hindi dahil sa Kanya, wala na tayo ngayon mga kapatid. Amen? Kaya yan ang secret word ng totoong Kristiyano. Laging lumalabas sa bibig niya, Ama, hindi ako karapat-dapat. Kaya pag ito kapatid, pag ito naunawaan mo to, magiging merciful ka sa mga taong nag-fall short din. Kasi nakikita mo ikaw, pinatawad ka lang ng Panginoon eh. Kaya magiging madali rin sa'yo magpatawad. Actually, tatalakayin natin yan sa sunod, yung power ng bakit mahalaga yung forgiveness. Kasi pag naintindihan mo tong parable na ito, that we are not worthy to be called Son of God, maintindihan mo yung next parable na ating pag-uusapan next week. Okay? So ngayon, nakita nyo yung God the Father, talagang grabe yung kanyang expression ng kanyang pag-ibig. Talagang na-reveal through this passage yung joy. Very personal, very intimate. Nakita nyo yung na talagang tumakbo pa siya, in-embrace niya, hinalikan niya. At mas lalo pa itong verse na ito. At sabi rito, but the Father said to his slaves, para bang alam nyo ba, di ba, nagsasalita pa lang yung anak niya na, Ama, hindi na ako karapat-dapat, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong Ama, ituring mo lang ako sa isa sa mga slaves mo. Wala na, hindi na yung pinakinggan ng Ama, hindi na yung mahalaga. Ang mahalaga, ang pinapakita rito, yung kagalakan ng God the Father. But the Father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet, and bring the fattened calf,
kill it, and let us eat and celebrate. Wow. That's the heart of the Father. Kaya nga, mga kapatid, no, kung kayo, merong tao na talagang kinakasamaan ninyo ng loob, o tao na gumawa sa inyo ng masama, na napinsala isa sa mga membro ng pamilya mo, and then nakulong siya, and then nakakilala sa Panginoon sa loob ng kulungan. Mahirap man, kapatid, na patawarin, tatandaan mo ang langit nag-rejoice nung siya ay nanumbalik sa Panginoon. Ginamit niya ang kulungan para dumating siya sa realization. At ang realization na yon ay galing sa banal na Espiritu. Kaya ngayon ang point na pinapakita rito, sometimes this is very hard for us na makipag-celebrate ka sa langit. Lalo na pag ang taong concern ay yung taong kinapupuutan mo, yung taong kinamumuhian mo, yung taong nakasakit sa inyo ng lubha. Okay? Pero rito, regardless, tignan nyo ang God the Father, hindi niya na binilang, hindi man lang nagsumbat yung God the Father, unconditionally pinatawad niya. Sabi ng Panginoon, sabi ng tatay rito, for this son of mine was dead and has come to life again. Wow. Nag-resurrect. Hindi ba ganyan din ang ginawa ng Panginoon sa atin? Nag-resurrect tayo. Na-equicken tayo ng banal na Espiritu. Ano bang testimony ng Bible sa atin? We were dead because of our trespasses and sins. Ephesians chapter 2 verse 1. Yan tayo. But now, nabuhay tayo. We have been resurrected. Iba't iba ang level ng ating kasalanan. Pero lahat tayo nag-resurrect tayo. He was lost and has been found. Amen? Ang Diyos ang humanap sa atin. Tinulungan tayo ng banal na Espiritu na isa katuparan ang panunumbalik natin sa Panginoon. And therefore, the heaven celebrate. And this part is very offensive para sa mga unbeliever. Di ba naalala nyo yung si Jeffrey Dahmer na diniscuss natin dito? Yung halimbawa natin? Yung serial killer? Grabe yun, ano? Isipin mo yun? Pinatawad pa ng Panginoon, nagpabaptize pa sa Panginoon, pero hindi nag-rejoice ang mga tao. Kinondemn yun, yung nangyaring yun. Pati yung pastor na nag-evangelize sa kanya at nag-baptize sa kanya, kinondemn ng mga tao yun. Kasi para sa kanila, wala nang pag-asa ang mga tulad ng taong ganito. Alam nyo ba, kung naalala ninyo ang World War II, nung natalo na ang Germany, nung namatay na si Hitler, ilan sa mga top officials ni Hitler, sila Göring, sila Speer, at marami pa yan. 24 yan eh. 24 sila na yung tinatawag na war crimes at Nuremberg. Nililitis sila doon sa Nuremberg. Okay, so 24 sila. Mga high officials, mga top officials ni Hitler. Ngayon, nung sila ay habang nililitis, kasi more than a year din yung litis sa kanila, habang sila ay nasa kulungan, merong isang military pastor na chaplain ang nag-share sa kanila ng ebanghelyo. Okay? And then, in-invite sila sa, yung pastor na yun, matyaga, na nag-share sa kanila, araw-araw na nag-share ng gospel. Out of 24, 8 ang nag-respond sa Panginoon. 8 ang nagsisi. Even doon yung isa sa mga pinaka very close kay Hitler, si von Rothenburg yata, nakalimutan ko yung kanyang pangalan. Isa sa mga top officials ni Hitler. In the end, no, siya yung huling-huling na nagsisi at tumanggap sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. 8 out of 24 nanalig sa Panginoon. Alam nyo ba nung time na bibitayin na yung taong iyon, si von Rothenburg, nakalimutan yung kanyang pangalan exactly. Joachim yun, no? Tama. Joachim. Ribbentrop. Ayan. Joachim von Ribbentrop. Basta tignan po ninyo sa history. Search nyo sa internet. Joachim von Ribbentrop. Siya po ay isa sa mga
top officials ni Hitler. Kasama po siya nila ah, nila Himmler, Goring, yan yung mga very close kay Hitler eh. Yung taong iyon, nagrepent siya sa Panginoon. Kaya nung siya ibibitayin, nandoon yung pastor na nag-share sa kanila, sabi niya ganon, Pastor, masaya ako na narinig ko ang ebanghelyo. Kaya may pag-asa ako na ang aking kamatayan ay hindi ito ang katapusan ko, kundi magkikita pa rin tayo doon sa presensya ng Panginoon. Biro mo yun, no? Yung mga ganong mga tao. Sa mga tao, talagang sa kanila forever, sa mind nila, sila ay mga war criminals. Malaki ang kasalanan nila sa devastation ng World War II. Pero, yung ganong mga worst criminals ay pinapatawad ng Panginoon. Once na siya ay nagsisi. Tatandaan ninyo ha, once na siya ay nagsisi. Ang langit ay nagse-celebrate kahit sa isang kaluluwang nagsisisi kaysa sa taong hindi nagsisisi. Tatandaan niyo po yan. Kaya nga, kung tutuusin kapatid, kung unawaan niyo na maigi, ang gospel is offensive to the world, to the unbelievers. Kasi para sa kanila, ang mga taong mga gross sinners na yan, dapat na silang mamatay, dapat na silang pumunta sa impyerno. Pero hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos freely, unconditionally, pinapatawad niya even the worst criminals. Amen? Kaya nga, napansin nyo yung ating topic nung nakaraan, ang sigaw ng mga ibang mga laborers, that's unfair. At ito rin ang sigaw ng elder son. Unfair. Unfair ang kanilang tatay. Bakit? Kita mo yung kanyang dialogue. So ito pong elder brother na to, nire-represent niya ang mga Pharisees, scribes, and Sadducees na mga self-righteous. Now his older son was in the field, and he came and approached the house, and he heard the music and dancing, and he summoned one of the servants, and he began inquiring what these things could be. And he said to him, "Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound." But he became angry. So, ayan po ang puso ng mga taong hindi nakakaunawa ng puso ng Diyos. Nagagalit sila, nagagrumble sila, bakit pa tinanggap yung taong iyan? And was not willing to go in. Ayaw niyang makiisa sa celebration ng langit. But his father came out and began pleading with him. At sabi ng kanyang father, he answered and said to his father, "Look, for so many years I have been serving you. I have never neglected your commands, and yet you have never given me a young goat so that I might celebrate with my friends. And when these sons of yours came, who has devoured your wealth with prostitutes, you killed the fattened calf for him? That's unfair." So ganyan ang complaint ng mga tao. They accuse God of unfairness. Kasi ang feeling nitong older son, ang feeling ng mga taong unbeliever, they deserve. Sila yung deserving. Sila yung entitled. Pero hindi nila alam pati sila lost din. They are blind. They don't know that they are miserable. That they are naked before God. Amen? Kaya nga, makita mo ito ay tinatawag na the jealousy of the older son. Iyan po ay talagang, iyan po yung word na ginamit mismo ni Apostle Paul sa kanyang aklat sa Book of Romans, sa chapter 10, chapter 11. For example, chapter 10, verse 19 and to 21. "I will make you jealous by that which is not a nation. A nation without understanding, I will anger you." O, sabi ng Panginoon, referring to the nation of Israel. Dahil sa kanilang pagtanggi sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus, ay sabi ng Panginoon, pagseselosin ko kayo, paggagalitin ko kayo, sabi ng Panginoon sa kanila. And verse 20, "And Isaiah was very bold and says, I was found by those who did not seek me.
I became manifest to those who did not ask for me. Wow! O yan yung eksakto, di ba? Natagpuan ako ng mga taong hindi humahanap sa akin. Kasi si God ang humanap sa atin. Amen? Verse 21. And as for Israel, he says, all day long I have stretched out my hand to a disobedient and obstinate people. Yan ang mga espiritu ng Pharisees. Obstinate, disobedient. Hindi nila alam yon. Kasi ang alam nila, nasa Panginoon sila. Ang alam nila, righteous sila. Ganyan kadelikado ang kasalanang self-righteousness. Verse 11. 11 verse 11. And I say, they did not stumble so as to fall, did they? May it never be. But their transgression, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. So, kaya pinagselos sila ng Panginoon at tayo na mga hentil ay tinawag ng Panginoon. Tayo na hindi humahanap sa Diyos ay nasumpungan tayo ng Panginoon upang pagselosin niya yung kanyang sariling bayan. Tignan niyo ang Israel magpahanggang ngayon, mga kapatid. Magpahanggang ngayon. More than mga 90% pa rin ng Israel is still unbeliever pa rin. They don't receive Christ. Pero ang isang good news doon, malaking porsyento na rin ng Israel ang nakakilala na kay Jesus, ang tumanggap na sa Ebanghelyo. Okay, so, and he said to him, Son, you have always been with me, and all that is mine is yours. But we had to celebrate and rejoice. For this brother of yours was dead and has begun to live, and was lost and has been found. Amen. So ngayon, mga kapatid, kung talagang ino-honor mo si God, kung talagang kaisa ka ng Diyos ng kanyang puso, kailangan nating i-align, no? Kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito. Pag ang isang taong makasalanan, kahit namumuhi ka sa kanya, at ito ay lumapit sa Panginoon, nagsisi, at tanumbalik sa Diyos, ibig sabihin, ang langit ay nagse-celebrate dahil sa isang kaluluwa na yun. Kay God, napakahalaga ng isang kaluluwang napariwara at nakapanumbalik sa Panginoon. Dahil mas nais ng Diyos na siya ay maligtas kaysa siya ay mapahamak, gaya ng sinasabi sa Ezekiel. Okay, so dito ay magwawakas sa ilang talata. Okay, so ito po ay hango sa may sa Ephesians chapter 2, verse 1. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Naintindihan niyo po? Iyan po tayo. Ganyan po yung ating dating kalalagayan. We do not deserve anything. Why? Because by nature we were children of wrath. We were sons of disobedience. We were dead in our trespasses and sins. Mga transgressors tayo. Mga rebellious tayo. Wala na tayong entitlement sa buhay na ito. Pero ito po yung gospel. But God, being rich in mercy, because of His great love, with which He loved us, even we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. Tulad ng prodigal son. Amen? Kahit nung tayo patay pa, kahit nung time na yun nagtatampi sa patay sa kasalanan, nung time na hindi natin siya hinahanap, hinanap tayo ng Panginoon. Kaya nga, iyan ang ibig sabihin ng grace. By grace you have been saved. And raised us up with Him, and seated us up with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Wow! Grabe, ano? Dati nasa impyerno ka na, nasusunog ka na eh.
hinango ka ng Panginoon at itinaas ka ng Panginoon, pinaupo na kasama niya sa heavenly places. Wow, that's amazing. Kaya nga yung kantang Amazing Grace, that is very wonderful song. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Diba? Dati siyang lost, but now I'm found. Sabi niya ganun. So exactly ganun-ganun po tayo mga kapatid. Ang grace ng Diyos is amazing. Pag iyan kapatid na confess mo na yan, that's good. That's a good beginning na makilala mo ang tunay na kahulugan ng ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Amazing grace. Naranasan natin yan. Kaya tayo ay makirejoice sa mga taong na-lost din at natagpuan ng Panginoon. So that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, and not as a result of your works, so that no one may boast. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon sa gabing ito, at nawa nakatulong po ng malaki sa atin ang atin pong pag-aaral. Amen. So, tayo po ay dumako sa panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabing ito, sapagkat nagpapakilala ka sa amin kung sino ka talaga, Panginoon. At ipinapakita mo sa amin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus at kung ano ang trabaho ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, ipinakita mo sa amin ang tunay na diwa ng pagsisisi o ng repentance. At Lord, kami ay binabalaan mo against sa kasalanan ng mga self-righteous people. Father God, nawa ang mensaheng ito, O Lord God, ay kapulutan namin ng mahalagang aral upang kami ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig at nagmamahal sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, at luwalhatiin ang banal mong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang kaluwalhatian, ang kalakasan, ang karunungan, at kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid,